Narinig mo na ba ang blepharoplasty or yung eyelid surgery? Panoorin mo ang video na ito hanggang sa uli. Hi mga idol, ako si Doc Doms. And welcome back to my channel. Para sa mga bago lang sa channel ko, I'm a board-certified ophthalmologist and a retina specialist here in the Philippines. So if you want medical and eye contents, please don't forget to hit that subscribe button and turn on that notification bell for more videos like this. Oops, disclaimer lang, ang mga videos na ginagawa ko ay hindi para mag-diagnose ng mga iba't ibang sakit nyo sa mata dahil napakahirap mag-diagnose sa ganitong platform. Bagkus, ito ay ginagawa ko para mas maintindihan nyo ang mga iba't ibang sakit sa mata na na-diagnose na sa inyo. Ang pagpapacheck up sa inyong ophthalmologist ay ine-encourage. And for today's video, pag-usapan naman natin ang tinatawag na blepharoplasty. Tara, let's discuss. Ang blepharoplasty ay isang karaniwang surgical procedure na naglalayo na mapabuti ang itsura at functions ng mga talukap ng mata or eyelids. Ito ay isang operasyon na nag-aayos ng mga bumabagsak na mga talukap ng mata na pwedeng kabilangan ng pagtanggal ng excess skin or yung sobrang balat, muscle, o di kaya'y fats or taba. Habang tayo'y tumatanda kasi ay unti-unting lumuluwag or nagsistretch ang mga balat natin sa ating mga talukap at humihina ang muscles na sumusuporta dito. Ito ay pwedeng mag-cause ng pag-ipon ng sobrang taba sa taas at baba ng ating mga talukap, na pwede naman mag-lead sa pagbagsak ng ating kilay, ng ating talukap, or di kaya magkaroon ng eye bags sa ilalim ng mata. Although ang blepharoplasty ay kadalasan ginagawa for cosmetic purposes, ay pwede naman itong gamitin para naman sa functional or mas better na function ng ating mga mata. Ito rin ay madalas ginagawa sa mga nagkakaedad na para mabawasan ang itsura ng kanilang pagkatanda tulad nung yun nga, bumabagsak yung skin or nagkakaroon ng excess na skin sa talukap at pagkakaroon ng eye bags. For functional purposes naman, ito ay ginagawa para mapabuti ang paningin lalo na sa mga pasyenteng masyado nang nakabagsak ang balat sa kanilang talukap sa taas na nakakaharang na sa kanilang paningin lalo na sa peripheral vision. Bago ang operasyon ay gagawa ng masusing pre-operative assessment. Kukuhanin ang iyong medical history, e-examinin ng maigi ang iyong mga mata at talukap, at kukuhanan ng litrato sa iba't ibang anggulo para maplano ng maayos at mabigyan ng strategy kung paano gagawin ang operasyon mo sa talukap. Nang sa ganon ay magkaroon ng agaran at pangmatagalan na magandang epekto ito. Ang operasyon ay pwedeng gawin sa taas na talukap, sa baba o di kaya pareho. Nagsisimula ang proseso sa pagbigay ng anesthesia. Pwedeng local lamang or isesedate lamang ang pasyente o di kaya ay general anesthesia or papatulugin talaga ito. Nakadepende ang anesthesia sa gusto ng pasyente at rekomendasyon ng surgeon. Pagkatapos ay hihiwa sa talukap sa tamang lugar para hindi maging halata kapag ito'y gumaling na. Pagkatapos ay tatanggalin or ire-reposition yung sobrang tissue tulad ng balat, muscle, or taba. And lastly, isasaran na yung hiwa. Tapos yung suture ay karaniwang tinatanggal after 1 linggo. Pagkatapos ng operasyon ay imomonitor muna ang pasyente sa recovery area. Karaniwan magkakaroon ng pagpasa or pamamaga at ang paglagay ng cold compress ay makakatulong para maibsan ang mga simptomas na ito. Ang post-operative care or pagkatapos ng operasyon ay mahalaga para sa maayos na recovery at magandang resulta. Magre-reseta ng gamot para maibsan ang pananakit at maiwasan ang impeksyon. A-advisean ng pasyente na panatilihing nakataas lagi ang ulo, ang paggamit ng cold compress at ang pag-iwas sa mga mabibigat na gawain. Importante din na bumalik at mag-follow up sa itinakdang oras ng doktor para masubaybayan ang paggaling nito at matanggal ang sutures kung kinakailangan. Pero tulad ng ibang mga operasyon sa katawan ay meron pa rin itong mga risks at complications na pwedeng mangyari. Tulad ng impeksyon, pagdurugo, dry eyes or irritation, hirap na pagsara ng mata or iba pang problema sa talukap, pagpeklat, temporary na paglabo ng paningin, o di kaya sobrang rare ay mawala din ang paningin. At iba pang mga risks na associated naman sa anesthesia. Pero ito ay maliit na tsansa lang naman. At sa kabila ng mga panganib na ito ay karaniwang ligtas naman ang operasyon
na may mataas na patient satisfaction. Dahil sa mas maganda ng itsura ng mga talukap ng mga mata, mas pinabuti pa yung field of vision or yung saklaw ng iyong nakikita, mas mataas na kumpiyansa sa sarili or self-confidence, at generally yung aesthetic na itsura ng iyong mga mata. Ang blepharoplasty ay isang epektibong pamamaraan para ma-address yung cosmetic at functional na mga problema ng talukap ng mga mata. Maaari itong magdulot ng malaking pagbubuti sa itsura at sa quality of life or kalidad ng buhay ng tao. Kung meron kang problema sa talukap at gusto mo magpa-opera, ay magpa-check up sa iyong ophthalmologist. And that's it for today's video. Ngayon, alam mo na ang tinatawag na blepharoplasty. Please don't forget to like, comment kung may mga questions or suggestions kayong topics, subscribe, and hit that notification bell for more medical and eye contents. Ngayon, mas may alam ka na. Ako po si Doc Doms. See you on my next video.